Pinapasok ni Kenny sila Nobunaga, Finks at Phaeton sa loob ng base ng Char family. Ipinakita rin ng underboss ang kuha ng CCTV camera sa mamamaslang na pumasok sa loob ng kanilang base. Dito, nasaksihan nila na sinubukan ng salarin na buksan ng isa pang nakasaradong pintuan pero bigo siyang gawin iyon. Tinanong ni Kenny ang tatlo kung gusto ba ng mga itong makita kung ano ang meron sa loob. Hindi tinanggihan ni Nobunaga ang paanyaya. At sinabi kay Kenny na tutulungan nila ang Char family na mahanap ang mamamaslang. Nagalak ang underboss ng mafia sa pakikipagtulungan ng Phantom Troop kaya pinatuloy niya ang tatlo sa sunod na pintuang nasa silid. Pagkapasok, nakita ng tatlong magnanakaw sila Chodonki at ang kanyang grupo. Inutusin ni Wang si Chodonki na asikasuhin ng Phantom Troop, isang bagay na hindi tinanggihan ng lalaki. Sapagkat si Chodonki ay isang malaking tagahanga ng grupo. Sa katunayan, iniisip niya na humingi ng autograph sa tatlo. Subalit, ayaw niyang ipakita sa kanyang mga kapwa-miyembro ng mafia na tagahanga siya ng Phantom Troop. Lumipat ang eksena sa pagpupulong ng mga sundalo ng Kakin na pinapangunahan ng Ox ng Zodiacs na si Mizay Storm. Tinatalakay nila ang naganap na pag-atake sa Tier 3 kung saan walang awang pinatay ang 20 tao sa kanilang mga silid. Ayon kay Mizay Storm, inaalis na niya ang posibilidad na matinding pagkabagot ang motibo ng kriminal sa pagpatay sa mga pasahero ng Black Whale, sapagkat 3 araw pa lang ang nakakalipas simula nang nag-umpisa ang ekspedisyon. Ang tingin ng Hunter, ang brutal na pagpaslang na ito ay resulta ng isang ritual na kailangang isagawa ng kriminal. Ebidensya dito ang paulit-ulit na salitang binigkas ng mamamaslang at ang pagbilang niya sa kanyang mga biktima. Bukod dito, naniniwala rin si Mrs. Tom na hindi lamang iisa ang salarin. Marami ang mga ito at kanya-kanya silang misyon sa paghahanap ng biktima upang iaalay sa kanilang ritual. Ang ritual na tinutukoy ni Mrs. Tom ay ang Seed Urn Ceremony. At ang mga mamamaslang na pumapatay sa mga pasahero ng barko ay konektado sa mga prinsipe ng Kakin. Nagalit ang mga sundalong nasa silid sa pangbibintang ng Hunter sa mga anak ng hari. Kinuwestiyon ng mga sundalo si Mrs. Tom kung bakit naman papatayin ng mga prinsipe ang mga pasahero, gayong ang succession contest ay ubusan lamang ng mga prinsipe at hindi ng ibang tao. Sinagot sila ni Mrs. Tom sa pagsasabi na dahil kailangan magpatayin ng mga anak ng hari para maging mas makapangyarihan ng Kakin, maaaring pinaniniwalaan ng mga prinsipe na magkakaroon din sila ng kakaibang kakayahan o abilidad sa oras na pumatay sila ng mga inosenteng tao bilang sakripisyo. Pero, hindi lang prinsipe ang pwedeng gumawa nito dahil posible rin na ang mga tapat nilang tagasunod ang nagsagawa ng krimen sa paniniwala na magkakaroon sila ng kapangyarihan o di kaya ipapaboran sila ng prinsipeng kanilang pinaglilingkuran sa oras na pumaslang sila ng mga pasahero ng barko. Tama si Mrs. Tom sa ilang parte ng kanyang paliwanag, pero mali siya ng pinagbibintangan. Matatandaan na kaya talaga pumapatay sila Lowini ng ibang tao ay para mas maging makapangyarihan sa tulong ng contagion. Pero, hindi sa mga prinsipe naglilingkod si Lowini, kundi sa boss ng mafia na si Morena. Ginamit din ni Mrs. Tom ang konsepto ng pag-aalay, pagsasakripisyo at pagsasagawa ng ritual gamit ang Seed Urn Ceremony sapagkat mas madali itong maiintindihan ng mga normal na tao katulad ng mga sundalong batid lamang ang succession contest dahil tradisyon na ito sa kanilang bansa. Bukod doon, hindi pwedeng gamitin ni Mrs. Tom ang salitang nen o ipaliwanag ang kapangyarihang ito sa mga normal na tao sapagkat lubha itong ipinagbabawal sa batas ng mga hunter. Ang pagpaslang ng mga inosenteng sibilyan sa paniniwala na magkakaroon sila ng pambihirang kapangyarihan ay maaaring magdulot ng malaking kaguluhan sa barko. Kaya, para mapigilan itong mangyari, nirekomenda ni Mrs. Tom sa mga sundalo na ayusin ang pagkakahati-hati ng hukbong sandatahan ng Kakin sa bawat palapag ng Black Whale. Kinabukasan, inanunsyo sa buong Tier 3 ang paggala ng isang kriminal. Kaya, kailangang manatili ng lahat ng pasahero sa kanilang mga silid at isarado ang pinto hanggat hindi sila pinapalabas ng mga otoridad. Kasabay ng pananatili ng mga pasahero sa kanilang mga silid, hinalughog ng mga sundalo ang bawat sulok ng Tier 3 upang matagpuan ang kriminal. Sa paghahanap ng mga sundalo, nakita nila ang magkapatid na sila Illumi at Kaloto. Hiningi ng pinunong sundalo ang ID ng dalawa, pero nagulat siya nang nakita na VVIP sila Illumi at Kaloto o mga mahahalagang pasahero na pwedeng magpaikot-ikot sa kahit na saang palapag sa Black Whale.
Inalok ng pinunong sundalo sila Illumi na bumalik sa taas na palapag dahil naka-martial law ang buong Tier 3. Subalit, tinanggihan ito ng binatang Zoldyck. Noong susubukan pa siyang kumbinsihin ng mga sundalo, saktong dumating ang dragon ng Zodiac sa Sebotoboy Gigante. Kasama niya si Mizay Storm. Nakita ng dalawang hunters si Kaloto, kaya tinanong nila ang dalawang Zoldyck kung nasa barko rin ba ang Phantom Troop. Hindi ito itinanggi ni Illumi. Binanggit ng hunter na hindi na siya pwedeng magbigay ng kahit na anong impormasyon ukol sa kanyang grupo. Hindi ito naging problema kay Mizay Storm, pero sinabi niya sa magkapatid na tutuloy sila sa isang detention room dahil sa paglabas nila habang naka-martial law ang Tier 3. Agad na pumayag sila Illumi kaya payapa silang sumama sa mga sundalo at kay Botobay. Pinagmasdan ni Mizay Storm ang paalis na noong mga Zoldicks. Kanyang napagtanto na bukod kay Kaloto, miyembro na rin si Illumi ng Phantom Troop. Mula dito, kanyang naalala na ang panganay na Zoldyck ay naging hunter kasabay ni Kurapika at posible na sinabi ni Illumi sa Phantom Troop na si Kurapika ay isang hunter. Dahilan para sundan ng mga magnanakaw ang ating bida sa Blackwheel kung saan sakay ang karamihan sa mga hunter ng Hunter Association. Sa madaling salita, gustong maghiganti ng spiders kay Kurapika. Tama si Mizay Storm sa kanyang paniniwala na paghihiganti ang motibo ng Phantom Troop sa pagsakay ng barko. Pero mali siya ng taong nabanggit sa babalikan ng grupo sapagkat ang paghihigantihan ng spider sa Blackwheel ay si Hisoka. Nag-alala si Mizay Storm sa presensya ng Phantom Troop sa barko at lalo siyang nababahala sa pwedeng mangyari kapag nalaman ni Kurapika na ang grupong pumaslang sa kanyang lahi ay malapit lang sa kanila. Inisip ni Mizay Storm kung sasabihin niya ba kay Kurapika na nasa barko rin ang Phantom Troop. Subalit bago pa man siya makapagdesisyon, tinawag ng kanyang assistant ang atensyon niya. Sinabi nito na may natagpuan silang isang pasahero na walang dalang ID. Nagulat si Mizay Storm nang malaman kung sino ang taong ito, kaya madali siyang nagtungo sa kanilang headquarters sa Tier 3. Noong makarating, nakita ng Ox ng Zodiac ang pasahero na nadakip ng mga sundalo. Sinabi ni Mizay Storm sa pasahero na ayos na ang lahat at tiniling niya dito na ipaliwanag kung paano ito napunta sa Tier 3. Ang pasaherong kinakausap ni Mizay Storm ay walang iba kundi ang ika-11 prinsipe ng Kakin na si Fugetsu.